Eto, may tanong lang ako sa inyo. Yung kay Attorney Vic Rodriguez, ano ang pumukaw ng inyong damdamin do sa video ni Attorney Vic Rodriguez? Meron po ba doon sa inyo alam mo yun, nagpukaw sa inyo nung pinapanood nyo po yung video interview namin kay Attorney Vic? Meron po ba kayong maalala doon na sa tingin mo worth sharing? Pwede mo i-share nga, i-comment mo. Para mapag-usapan natin. Kasi alam mo, napakaganda talaga ng usapin na yon at talaga namang all out yung sinabi ni Attorney Vic. Although may mga nagagalit. Actually, isa lang naman. Yung may sintu-sintong vlogger sa Canada. Hindi kasi, alam mo, itong mga tatanga-tangang, pasensya na kayo, kayong mga tansong nagiinit ang puwet, sasabihin nyo, play safe naman si Attorney Vic. Failed, Maharlika, failed yung interview mo. Alam mo yung mga ganyan, yung mga katulad ni Bobong Lipunan, yan po ang tinatawag mo na walang mga utak talaga. Yung pinanganak na siguro nung iniiri siya ng nanay niya, nauna yung utak. Tapos nalaglag. Paglaglag ng utak, tsaka lang siya lumabas. Di niya nasalo. O kaya, wala. Diba? So, anong punto ko dito? Kasi ganito sinasabi niya. Playing safe naman si Attorney Vic at hindi niya naman sinabi. Alam mo, marami siyang magandang sinabi. Ito kasi ang gusto nilang, gusto nilang lumabas sa bibig ni Attorney Vic. Ito ang mga katulad ng mga vlogger na kaya nag-interview hindi dahil para may malaman. Nag-interview para sumang-ayon sa kanila. Yan ang problema sa ibang mga vlogger. Katulad nitong Bobong Lipunan na ito. Di ba? Hindi man siya nag-interview, pero nung hindi lumabas yung gusto niyang marinig, nagagalit. Yun ang problema. Bakit to? Simple-simple lang. Pag ikaw nagtanong kasi gusto mong malaman, hindi ka nagtanong para ma-confirm yung alam mong pinaniniwalaan mo. Hindi yun dapat ganon. Kaya ka nga nagtanong . You ask because you want to know. Hindi because gusto mo lang kampihan ka. Naintindihan nyo? So, anong halimbawa nito? Gusto kasi nila aminin ni Attorney Vic na may video. Na may nakita siyang video. Anong gagawin mo kung yung tao walang nakitang video? Di ba? So, paano mo masasabi yun ngayon? Ipipilit niya, sasakyan ka lang niya. Kasi, para mabenta yung vlog mo, tanga ka pala . Kaya nga ito, it's a lesson to everyone. Hindi, this is a lesson to every vlogger. Wala kaming pinag-usapan doon na chismis. Nung in-interview namin si Attorney Vic, it was very, very intellectual interview. In a sense, hindi ito yung mga marites interview. Naintindihan natin? And yet, bakit siya nag-trending? Bakit ganun kalaki ang views niya? Kasi nga po, wag nating gawin tanga ang mga Pilipino. Ginagawa nating tanga ang mga Pilipino at gusto lang natin yung mga marites ang ikwento ni Attorney Vic. Halimbawa, gusto nilang malaman na aminin ni Attorney Vic na may nakita siyang nagdodroga si Marcos o bangag si Marcos. Anong gagawin mo kung hindi siya kabarkada ni Marcos na kunwari lang, assuming, okay, it is true, according to the president, our president, Rodrigo Roa Duterte, na bangag si Marcos, kung hindi naman talaga nakita ni Attorney Vic, magsasalita lang siya for the sake na sasakyan niya si Pangulong Duterte para mag-trending din siya? That's not right. Second, if it is the case na totoong nakita niyang bangag si Marcos, paano niya ipuprove yun? Wala naman siyang ebidensya. So ano mangyari sa kanya? Makakasuhan siya. Libelous yung statement na yun kung hindi mo ma-prove. Bakit si Pangulong Duterte? Tandaan niyo, iba si Pangulong Duterte. Yan ay dating presidente. Kaya malakas ang loob niyan. At kinikwento lang niya yung dati niyang karanasan. Alam niyo, merong pinagkaiba yan.
Panoorin niyo yung paliwanag ni Roque kasi without malice yung kanyang sinasabi. At bilang presidente siya ay dati, makakalusot at makakalusot yan sa libel. Maniwala ho kayo sa hindi. Tandaan ninyo, marami hong mga judges dyan. Hindi ko naman sinasabing hindi ako naniniwala sa mga judge. Ha? That's not my point here. I believe in our justice system. But, hindi ho magsasalita si Pangulong Duterte nang wala ho siyang hawak. Ngayon, si Atty. Vic, paano kung wala siyang hawak? Ngayon, kung sabihin na natin, nakita niya talaga. Pag nagsalita siya at kinasuhan siya, tanungin kita, sasalbay mo ba yung tao? Ang problema kasi sa ibang tao, ang yayabang magsalita porket nasa Canada. Yung makabintang, yung makagawa ng istorya, malakas lang ang loob kasi nga, nasa ibang bansa, hindi siya mahahabol ng libel. Ito na lang sabihin ko sa inyo, ha? Ito na lang. What if kinasuhan siya, nakulong siya? Sa tingin ninyo, makakatulong pa ba siya? Hindi na ho, mahihirapan na ho siya kasi nasa kulungan na siya. Naintindihan natin, minsan, sa gera, kailangan maging wais ka din. Hindi basta atake ng atake. You should be wise pagdating mo sa labanan. Hindi mo masama yun. Diba? Sabi nga sa innocent as dove, but shrewd as a snake. Ibig sabihin talaga daw, kailangan ikaw ay isang matalino pag lumaban. Lalaban ka ba na alam mong wala ka namang may papatunayan kasi hindi mo nga may pipresenta sa husgado, wala kang ebidensya. Pero nakita mo, sasabihin mo lang, nakita ko lang. Kung sampahan ka ng kaso, wala na, tapos na, ending na siya. Hindi na siya makakalaban. Ang problema, matindi pa ang labanan, mahaba pa ang labanan. Simula pa lang po ito. 'Di ba? Hindi pwedeng lusob na lusob, ika nga. Hindi porket matapang na tao ka, lulusob ka lang na lulusob. Kaya itong mga katulad nito ni Bobong Lipunan, tapang-tapangan lang yan, pauwi mo yan dito. Wala yan! Putang inang yan. Susuot sa salawal yan ng wala palang jowa yan. Susuot yan sa shorts ng jowa niya. Hindi kasi nakasalawal Baka sumuot lang yan sa brief ng jowa niya. Yan ang totoo. Yan yung tinatawag na tapang-tapangan. Hindi pwede yun. Diba? Kailangan maging wais ka din. Hindi naman. Halimbawa ko po. Diba, kinikwento ko kanina, nakatanggap ako ng, hindi ho ito biro ako ipapaliwanag ko na ho sa inyo. Matindi ho. Matindi ang nangyari sa akin mula nung nangyari yung Davao-ting. Talaga ho, hindi ho ito kwentong bururot. Itong kwento ko to, confirm and meron talaga ako mga opisyal na nakausap at mga opisyal maging ng mga uniform personnel na nakausap. Talagang confirm po ito. Okay? At alam ko, kaya nga sabi ko sa loob-loob ko, tanginang yan, ang akala kasi nila, kasama ako sa pagpaplano. Kasi may picture ako nung pinost ko. Kasi post pa Akala nila kasama ako sa plano. Hoy mga hindot, wala po ako sa plano. Ako lang po yung nakikinig kay Pangulong Duterte. Alam nyo, si Pangulong Duterte may sariling mind dyan. May sarili huyang contact. Ako po, nandun lang, pinakikinggan ko lang po siya. Kung meron man akong i-share, yun yung sinishare ko lang sentimento sa social media. That's it. But I cannot change the plan of PRRD. Hindi rin niya sasabihin sa akin totally yung plan niya. I do not know. And hindi niya ako i-include. Barat bay, ano plano natin? Tanga ba kayo? Kayong mga nasa Malacanang, kayong mga nandyan sa DOJ. Huwag kayong tanga. Hindi ako kasali sa plano. Okay? Kaya nga sinasabi kong paulit-ulit to sa kanila Sabi ko nga, kahit anong gawin nyo sa pagpaplano nyo sa akin, you will fail. Oo, maybe, totoo, maybe, you can kill me, okay. So, you think the message will not continue? The truth will not continue? I am nothing, I am just a messenger. Tutuloy-tuloy pa rin yan at papainitin nyo palalo.
o mawawalang silbi. Happy pa ako kasama ko ang Panginoon. Di ba? Ako hindi ako nagbibiro. Ang dami nga nagtatanong sa akin, bakit di mo pangalanan? Gago ba kayo? Malalibel ako. Tanga-tanga naman, oh. At saka, sorry po pero obvious ba kung sino pa ba yun? Kailangan pong ispellingin? Ano to, kailangan memorize? Hindi ko na kailangan ni ano yun. Sabihin pa yung pangalan, obvious naman na. Gamit-gamit tayo ng analysis. Di ba? Yun lang ho yun. Isa pa. Nagtatanong, so ibig bang sabihin, titigil ka na? Hindi. Wala sa bokabularyo ko ang tumigil. Maniwala ko kayo sa akin. Lalo lang nilang pinapaapoy ako. Lalo lang po akong, eto aminin ko, syempre, noong una kong natanggap yon, dalawa reaction ko. Una, natawa ko. Sabi ko, talaga? Although seryosong bagay ito, pero natawa ako. Sabi ko, ganun ba sila kapraning? Ganun talaga naisip ko. Ganun ba kayo kapraning? Pati ako, feeling ninyo may magagawa? Baka na ba kayo talaga? Unang reaction ko yun. Pangalawa, syempre, medyo sabi ko nga, sandali, kailangan kong ayusin ang seguridad ko. Sa mga nagtatanong, bakit di mo i-police report? Mga sir, mga ma'am, di naman po ako bobo. Before pa ako lumabas, sabi ko nga sa inyo, matagal nang nangyayari sa akin ito. Matagal na pong nangyayari sa akin ito. Matagal ko na rin pong nai-report ito. Kumpleto po ako ng dokumento. Hindi lang po ako yung showy na katulad nung iba na nakarinig lang, bigla nakagad. Hindi ho. Kumpleto akong details. Meron lahat ako niyan. Police report, lahat, blatter and everything. Naka-file yan. Kaya nga po din meron po akong mga seguridad. May mga security din po ako. Lahat yan, kumpleto po yan. Matagal ko na pong ginawa yan at may mga nagtatanong pa nga, sinasabi nila sa akin, bakit parang biro-biro lang sa'yo? Kung ako, mabagkaroon ng ganyan thread, maapektuhan ako. Oo, kung takot ka. Hindi po talaga ako takot eh. Pasensya na po Sabi ko nga sa inyo doon sa video ko, hindi akong papahuling patay. Takot ako pag nadukot akong hindi patay. Siyempre, kung pahirapan pa ako, torture pa ako, di ba? Oh. Pero again, hindi ako papahuli ng patay. Maniwala ho kayo sa akin, makikipaglaban ako. Patayan kung gusto nilang patayan, walang problema. Lalaban ho ako. I'm trained to do it. Hindi ko ginagawa to attract. I'm just answering the questions na sinasabi sa akin, ba't daw ako hindi apektado or something. Hindi ho eh. Una-una, kung meron man akong maaapektuhan, ito lang yun. Ito lang. Okay? Kung meron man akong first reaction, una kong reaction talaga, tinanong ko, Panginoon. Sabi ko, Lord, am I doing bad? Ito ba hindi akma sa inyong panawagan sa akin? Oo, minsan sumusobra yung bibig ko. Pero ito ba hindi akma sa... Kasi kung hindi, mali ako. Aamin akong mali ako. Di ba? Pero kung gusto mong magtuloy-tuloy ako para dito, proteksyonan mo ako. Panawagan mo to sa akin eh. Ganun lang naman po kasimple. You understand what I mean? If this is my call, therefore God will protect me. If this is not my call, therefore I will change. Ganun lang kasimple. Marunong akong sumunod sa Panginoon pag sinabi ng Lord, tama na masyado ka na madaldal. Okay. Tama na. Kasi I would rather be afraid of God instead of men. Bakit to? Kasi mahirap kalaban ng Diyos eh. Di ba meron nga tayong kasabihan na if God is with you, who can be against you? Tama, mali. Pero baliktarin natin. If God is against you, who can be with you? So I would rather be with God instead of against God. Ilang naman po yun eh. So sa akin, kung sa tingin ko, ito pa rin yung calling ko, I will continue. The Lord will protect me. If ang calling ko, mamatay ng martir, yun ang sabi ng Lord, tayo magagawa. Anyway, lahat naman tayo mamamatay, lahat kayo.
Sama-sama tayo, huwag kayo mag-alala. Darating ang panahon, kayo rin haharap sa ano nyo. Hindi ako nagbibiro. Isipin nyo na lang to. Lahat naman kayo mamamatay. Depende lang. Yung iba sa inyo mamamatay ng cancer, may iba sa inyo mamamatay ng diabetes, iba sa inyo bangungot, yung iba sa inyo dadapa. Ganun naman eh. Kanya, wala akong taong hindi mamamatay. Ang tanong lang, nabuhay ka ba ng tama at kung paano ka namatay? Kasi yan yung lagi ko sinasabi kay Mocha noon na lagi naman sinasagot sa akin ni Mocha. Sabi ko nga, kung mamamatay. Sabi sa akin ni Mocha, sige, anong gusto mo? Mahirap mamatay o yung biglaan? Napaisip ako. Sabi ko, syempre gusto ko yung biglaan lang. Ayoko nung mahirap. Di alagaan mo, health mo. Kasi gusto mo ba yung namamatay kayo? 10 taong ka nang nakastroke. Ganyan ka. Bakit? Hindi mo inalagaan yung health mo. Hindi. Alam mo yan, hindi ko sinasabing lahat na stroke, hindi inalagaan yung health. Pero kasi ganun di ba? Bakit ka na heart attack? Kain ka ng kainin ng baboy. Gusto mo ba yung, kasi nga na-stroke ka na dahil bumara yung bano mo, ganyan ka na. 10 taong kang ganyan. Kahit may gusto kang sabihin, hindi mo masabi. You understand what I mean? Lahat naman tayo, darating tayo sa panahon na yun eh. Ang importante ay alam mo na yung panawagan sa'yo ng Diyos ay susundan mo. Pag sinunod mo yon, bahala na siya. If He will take your life or He will protect your life. Surrender, ika nga. Di ba? And sa tingin ninyo, the Lord cannot protect me? He owns the heaven and the earth. He owns the entire angels to protect me if He wants to protect me. Or kung gusto niya na ako sunduin, wala rin problema. Sino makakapigil nun? Di ba? Sino makakapigil nun? Yun lang naman kasimple. Walang makakapigil niyan. As long as ikaw, responsibility mo na protektahan ang sarili mo. Ito yung pinanggagalingan ko na pinapaliwanag ko sa inyo kung bakit tuloy-tuloy pa rin po ako. Yun lang po. Di ba? At eto na, kasi alam nyo, bago tayo pumunta dito kay Las Cañas, napanood ko ito. Alam mo, grabe na talaga itong gobyerno to. Pasensya na, pero sagad sa pagiging ang layo talaga kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte po, naalala ko nun. May mga nagtataka ako bakit niya ina-appoint even if hindi niya sa partido. Diba? Alam mo yung mga ganon? Hindi gumagante. Isipin nyo isa sa pinakamagandang airport ay yung airport ng kaaway niya. Si Leni Robredo, Bicol. Ganon si Pangulong Duterte nun eh. Pagkakaaway ka niya, ibibless ka niya. Alam nyo ba? Ito. Tinanong ko ito eh. Kasi among all the airports na pinaganda ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Sa totoo lang, madalas kong sabihin kay Mocha, bakit itong Davao parang hindi nag-improve? Tapos alam nyo, yung sagot talaga ng kakilala ko, bakit hindi nag-improve? Kasi ayaw ni Pangulong Duterte maglagay ng budget sa airport ng Davao. Kasi nga, pangit tignan. Di ba, kung maalala nyo, nagsasalita siya doon. Sabi niya, iba na lang. Ibang presidente na lang maglagay dito. Kasi kung ako, iba ang dating nun. Di ba? Ganun. Ngayon, baligtad. Pag hindi ka kaalyado, wawa ka. Lahat nga ng kalaban niya, pinaganda niya airport except yung sarili niyang airport eh. Yung sariling lunsod niya eh. Ganun si Pangulong Duterte. Ibang-iba. Bakit ko nasabi ito? Panoorin nyo ito. Alam nyo, ito, ang lupit nito. Ito. Nagpaliwanag ang Philippine National Police sa ginawa ng pagbawi nito sa posisyon para kay Lieutenant General Michael John Dobria bilang ikalawa sa pinakamataas na ranggo ng Philippine National Police. Kasabay nito ay nilinaw ng PNP na walang kinalaman ang pagiging Davaoenyo ng opisyal para di ito italaga sa nasabing posisyon. Tungayan natin ang dagdag na balita ni Paul. Ito po, alam nyo, napaka-importante nito. Alam mo, this is, whoever decided ito,
Actually, it's not the PNP chief eh. Hindi si PNP chief yan. Ang nag-decide po nito, walang iba kundi ang appointing authority. Okay? Maling-mali ho itong ginawa ninyo. Tandaan ninyo, ito mga to, may mga bata ho ito. Ito na kasi, alam nyo, yan isang bagay na nire-respeto ni Pangulong Duterte. Yung chain of commands. Kaya nga mismo, ito, dito ka yung mismong bata niyang si Danao. Kung talagang gugustuhin lang niya, na ilagay yun doon. Bata niya yun eh. Hindi nga naging PNP chief, nag-retire na. Ang dami naghinayang nun. Bakit? Kasi nga meron pang mga nauna. Seniority kasi importante yan sa PNP. Alam niyo yan, mga pulis, seniority is very important dyan. Yung mga class. Si seremonya ho, ito papakita ko yung isang pulis dyan. Ha? Nag-retire na ho yan. So yun yung number 2, si seremonya. Ito na yung number 3. Ibig sabihin, ito na yung susunod. Ito matindi. Na-appoint na. Binawi pa. Kailan? Nung pagkatapos ng speech ng Pangulong Duterte. Bakit ho? Dabawenyo po ito. Nag-serve po ito bilang chief dyan ho sa Davao. Ganun ho katindi yan. Siguro nalaman, number 2 na ito eh. Sabihin ng number 2, ang number 1 yung PNP chief, si Acorda na Ilocano. Tapos ito. Ito meron akong hinala kung sinong ipapalit dito. Kasi nga, alam mo naman, meron pa rin tayong kahit papaanong connect dyan sa loob. Isang Ilocano. Bata nila, sarili nila. Although, sabi nga nung iba na mga kilala ko, ito nang ini-expect na maging second in command. Kaya lang dahil nalaman na taga Davao, tapos at the same time, nag-serve doon sa Davao, so inililink nila kay Pangulong Duterte, natatakot sila na pag ginawa tong number 2 sa PNP, baka magkaroon ng distab, di ba? So magkaroon ng problema at baka biglang kumampi ito kay Pangulong Duterte. Napraning na naman sila. Hayop talaga. Naman ang pagiging dabawenyo ng opisyal para di ito italaga sa nasabing posisyon. Tungayan natin ang dagdag na balita ni Paul Monte. Bakit si Sir Bato dami nilang pasan? Kasi very important yung 3 to 6 months na pangako ni Pangulong Duterte. Okay? Linawin ko lang. Kasi sabi nila, bakit si Bato? Kasi remember, kakatalaga ni Pangulong Duterte. Okay? He has to appoint, yan ang manang tradition dyan. He has to appoint yung pinaka malapit sa Pangulo. Yun yung inuuna lagi. Then after that, kasi siyempre importante, ano yan, balasahan yan eh. Hindi pwedeng hindi galawin yan kasi presidente ka, kakatungtong mo. Understandable yun. Kaya nga, pansinin niyo, walang question dun sa unang PNP chief na tinalaga ni Marcos. Walang question dun. Bakit? Naturalmente lang yun. You would put your PNP chief, yung pinaka-loyal sa'yo. Natural yan. But after that, na nagkaroon na ng balasahan, nire-respeto na nila ngayon yung chain of commands. Di ba? O yung tinatawag na seniority. Di ba? Yan, sinusunod na nila yan. Pagka kung sino na yung mga susunod. Although, siyempre, may a little bit of sino ba yung mas malapit ng konti. Alam mo yung may ganun. Kasi ito, literal. Naka-appoint na. Before Davao thing. Ibig sabihin yung Sunday. Before that thing, naka-appoint na siya. Mantakin mo, binawi bigla nung nagsalita si Pangulong Duterte. Ganong katindi. J196B, salamat po. Walang kinalaman ang pagiging dabawenyo ni Police Lieutenant General Michael John Dubria kung bakit biglang binawi ng Philippine National Police ang nauna ng designation nito bilang top 2 man ng pambansang pulisya. Nabatid na unang itinalaga si General Dubria bilang kapalit ng iniwanang pwesto ni retired Lieutenant General Rodel Sermonia bilang Deputy Chief for Administration. Isang order ang lumabas na nagtatalaga kay General Dubria sa top rank ng PNP Command Group na may petsang January 29, 2024.
ngunit bigla rin itong binawi ng National Headquarters sa parehong araw. Sinabi ni PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo wala raw kinalaman ang pagiging tubong Davao ni Dobria kung bakit binawi ang posisyon sa kanya. Well, I don't have any information about what you said, sir, but alam po natin ang transfer and designation po ng any PNP officer ay hindi po natin tinitignan kung ano po yung kanyang sinasabi niyo pong affiliation. Pagdating So ito, baka i-correct ako ng iba dyan. Bakit 29 pala siya in-appoint after Sunday na yan? Opo, pero before that, syempre nilalakad na yung papel niya. Ibig sabihin, naka-next in line na po talaga siya. Lumabas lang yung paper ng 29, nagkataon lang lumabas yun ng 29, pero nilakad na po yan. Kasi tandaan niyo Monday yun eh. Okay? Weekend 27 and 28, bago pa yan, mag-weekend, nandyan na ho yung papel niyan. Naka-ready na. For signing na lang. Eh nagkamali sila na na-sign na siguro nung 29, biglang binawi. Nung kagabihan na rin na yon. Ganun ho katindi yung ano dyan. po sa appointment po ng third level officer po ng PNP ay meron po tayong SOPPB na lahat po yan ay dumadaan, tinitignan po yung service record, yung kanyang service reputation at it so happen na maliban po sa position po ng Chief PNP, yung TDCA and TDCO ay yaan po ay ang Pangulo po ang may authority po para i-appoint po sila. Case closed. Actually, medyo babawi si spokesperson eh. Babawi siya ng konti eh. Kasi actually, tama naman yung sinabi niya. Tama naman na sinabi niya na talagang ang nag-a-appointing authority dun sa level na yan ay ang presidente. Okay? Pero actually, pwede naman niya itago yun. Kaya nga biglang bumawi siya ng konti eh. Sweet Grace Bernal. Linawin natin ulit ha. Ito. Service record, yung kanyang service reputation at it so happen na maliban po sa position po ng Chief PNP, yung TDCA and TDCO ay yaan po ay ang Pangulo po ang may Naku na, sabi niya. Yari, nabitawan ko. Tino, magbabago ng konti. Susubukan niyang kabigin eh. Kaya lang, wala na. Nasabi niya na ang appointing authority ang presidente. Nadulas na eh. Madam, yari ka. Baka makatawag ka. Colonel Fajardo? Bakit yan ang sinabi mo? Kabilin-bilinan ko ah. authority po para i-appoint po sila. Giit ni Fajardo, premature ang nasabing order at hindi ito dumaan sa tanggapan ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. at kay Pangulong Bongbong Marcos. Paglilinaw ng PNP, ang pagtatalaga sa top 2 at top 3 ranks ng PNP Command Group ay pawang desisyon ng Pangulo. If you recall, I mentioned last Monday that the designation and appointment of the Deputy Chief PNP for Administration and Deputy Chief of Operation is within the authority po ng ating Presidente. So it was nullified to give deference nga po sa official appointment nga po na ilalabas po ng ating Presidente po. So accordingly, it was prematurely issued. That's why it was nullified altogether, sir. Sa ngayon, nananatiling bakante ang posisyon ito habang wala pa ring paggalaw sa iba pang posisyon sa Mga kababayan nating PNP. Gusto ko lang mag-hi. Hi! Gusto ko lang mag-hi. Bakit ba? Hindi. Yan po ang sitwasyon nyo ngayon dyan. Alam nyo, naririnig-rinig ko na nga yan. Talagang nagkakaroon na ng loyalty check dyan sa loob. Minsan napapaisip tuloy ako. Alam mo, napapaisip tuloy ako si Pangulong Duterte kasi. Mr. President! Grabe ang pressure ngayon! Naku po, grabe. Grabe ho talaga. Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa binitawan ninyo. Pati tuloy ito
Napurnada. Alam mo ba, napakahirap ano dyan, magkaroon ng mga ganyan promotion dyan. Naku po, napakahirap niyan. Ha? Pero, wala ganun talaga buhay. Alam nyo, kaya natin din ipinlay po yan. Para makita nyo yung konteksto, what is really happening. And, sabi ko nga, meron akong tinanong kaninang abogado. Sabi ko, attorney, what do you think? Sabi ko, why would they, why would they spend so much time or even mag-action ng matindi sa kataong katulad ko? Tinanong ko sa kanya yun eh. Alam mo, sagot sa akin. Alam mo, takot kasi silang magaya talaga doon sa tatay nila. Kasi nung panahon, kinuwento sa akin itong abogado to, kasi nung panahon talaga ng tatay nila, yung mga maliliit na mga press, kasi walang pumapalag na malalaking press nun eh. Ang mga pumalag pala nun, kasi ako honestly, hindi ko naman po kabisado yung time na yon kung sino-sino yung mga umu-oppose na media, kasi wala pa naman social media nun eh. Sabi na yung panahon ng tatay ni Marcos, yung mga maliliit na media, yun ang mga nag-o-oppose. Yun yung mga nagsasalita sa mga radyo-radyo lang, mga AM lang, mga ganyan. Siguro, naisip nila na hindi pwedeng baliwalain ang mga maliliit na social media kuno. 'Di ba? Yun ang kanila. Yun ang isang teorya nitong nakausap kong abogado na magaling pagdating sa history. Pangalawa, sabi niya, kung yung mga vlogger na walang kwenta yung mga rapper kinukuha nila Ibig sabihin, that's how they see etong mga vloggers. How much more pa yung mga vlogger na political vlogger na talaga. Talagang pag-aaksayahan nila ng panahon para matanggal. Ganun sila ka-sensitive. Yun talaga ang siste. Ganun sila ka-sensitive na mabilis silang nasasaktan. At saka sabi kasi naman, napakabastos mo rin naman. Wala na, iba usapan na yun. Attorney naman, huwag ka naman ganun. Hindi naman ako bastos. Ayos naman ang banat ko Nasa punto naman nasa polisiya. Naksa. Joey, policy. Hindi kayo makaka-relate pag hindi nyo pinanood yung pagbisita ko kay Joey. Ayan yung link sa taas. Kaya sa susunod, pag may mga video lumalabas na ganyan, siguraduhin nyo mapanood nyo para makarelate kayo sa usapan natin, ha? Policy. Ay, nako. Anyway, eto na nga. So, yun na nga una nangyari. Okay. Sabi ko, wala talaga. Itong bayan natin, tinatanong ako, talaga bang martial law na ba sa Pilipinas? Hindi kasi ganito yung senaryo nun Yung mga media, although siyempre wala pa social media nun, so mga AM. Yung iba kontrolado nila, yung mga malalaking network, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., yung malalaking network na control nila. Dalawa ang hindi nila na-control noon. Karen May Plato, salamat po. At dalawa ang hindi nila na-control noon. Yung Catholic Church and the AM, yung mga maliliit na broadcaster sa AM. Yun yung hindi nila ma-control. Kaya doon nagkakaroon ng pinipigilan, kinukulong, yun. Ngayon, ewan ko nga, asan ba yung Catholic? Sorry, I'm not the religion. Sorry. Erase, delete. Asan yung CBCP? Parang nawala, no? Parang nawala yung CBC. Alam mo, hindi ko nga maintindihan bakit itong mga lintik na mga dilawan na ito, mga pinklawan, biglang nawala. Di ba?
Oh. Yun ang totoo eh. Bigla silang nawala. Oh, ito nga CBCP na sobrang daldal noon, nung panahon ni Pangulong Duterte, nawala. Oh. Pero mayroon naman pumalit sa kanila. Ano yun? Yung ano ni Kibuloy. Magagalit na naman mga taga-SMNI. SMNI, I love you. Hindi, at least pareho pa rin. Kung dati CBCP, yung ano, sorry, not CBCP, Radio Veritas, yun yung radio station na, di ba sila Cardinal Sin, yun sila yun di ba? O, yun. Yun, Radio Veritas ang kumokontra nun kay kay Marcos Sr. Ngayon, iba na. SMNI na, yung kay Kibuloy naman, di ba? Sabi nga nila, ang history daw ay nagre-repeat. Ayun talaga. Tapos, itong mga AM radio broadcaster, ito naman na ngayon yung social media. Okay, ito na. Ito yung feeling nila, makokontrol nila. They're trying to control. Maniwala ko kayo. Ang problema lang kasi, kaya hindi na nila pinag-aaksayan, hindi naman sa hindi pinag-aaksayan, hindi na nila mapigilan si Maharlika kasi nasa ibang bansa. So, hindi talaga nila magigipit yun doon. So, ang next na gigipitin nila yung nasa Pilipinas. Yan na po yan. Yung pressure raw. Actually, hindi lang ako eh. May nag-message sa akin na isang prominenteng tao na malaki ang nagagawa pagdating sa pagmumulat ng basta isang nasa sining ng pelikula. Etong tao na ito nakatanggap din ng threat. Kaya nga nag-message kagad sa akin to. Although hindi kami pareho nito ibig sabihin nasa kampo to ni Aimee. yung mga clue ko napaka-obvious. Nag-clue pa. Anarot! Salamat. Sabi niya sa akin, alam mo ba ako rin nakadalawang threat, pinakita niya pa yung mga pictures ganyan. Sabi ko, talaga? Grabe talaga no? Pag may impact sa kanila, pag nakaka-harm, pag naaning yung naaning, di ba? Kaya nga, ay nako. Anyway, ito, isa pang issue ngayon, yung kay Las Cañas, alam mo sa totoo lang, kanina pa ako, napapaisip, sabi ko, i-discuss ko pa ba itong walang kwentang si Las Cañas? Wala kasing kwenta tong animal na to eh. Nagmukha na kanta. Hindi, ito dito mo talaga makikita na meron talagang pamerienda sa media. Kate Hoffman, maraming salamat. Kasi itong si Las Cañas, dati na itong pumiyok-piyok. Alam mo yun, yung isipin mo literal, kunwari sa karaoke, pumiyok-piyok na to, kumakanta na My Way. Kumakanta, ganyan na kumanta. Di ba? Kung ikaw yung may-ari ng KTV, pakakantay mo pa ba yan? Dahil dyan, nabibuisit yung mga ibang customer. Kasi piyok ng piyok. Di ba? Pumiyok na yan dati. Walang kwenta yung mga testimony niya. Naging tae. Ngayon, eto na naman. Dinagdagan. Sabi ko nga, wala bang tumanggap ng ibang offer? Si Las Cañas lang ba talagang tumatanggap ng offer? Josefino Finagozo, salamat po. Hoy, Las Cañas, bigyan mo naman ng pagkakataon yung iba na magkaroon ng karir. Walang niya, inangkin mo na lahat eh. Tapos pati yung, yung may kwento ka dati, tapos dinagdagan mo ngayon. Anong katangahan yun? Sana man lang naghanap kayo ng ibang witness. Tapos iba yung kinuwento niya para medyo credible. Ito, dati nyo ng witness, dati nyo na sinasabi to, tapos lumabas na naman ngayon, iba na kwento. Sino maniniwala dyan? Ang gago nyo naman. Diba? Sino ba naman tanga-tangang maniniwala pa na iniba niya yung kwento niya kasi kasali na ngayon si Duterte sa labanan, si Vice President Inday Sara. Diba? Isipin nyo, tanga na lang talaga siguro ang hindi makaka-realize na itong taon to marites. Parang yung mga followers ni Bagong Lipunan, tanga na lang talaga eh. Hindi nila pa rin alam na yung sinusundan nila, although ilan lang mas sila doon pag nag-live siya.
Umaabot pa ba ng 100 yun pag nagla-live? O ito, panoorin natin. Pinabulaanan ni Vice President Gen Sara V, Duterte salamat ang po. paratang ni Arturo Las Cañas na siya raw ang nasa likod ng Oplan Tokhang sa Davao City. Binanatan din ng bise ang ICC. Nasa frontline na balita yan si Marian Enriquez. Bago ang script na ito, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa akusasyong ibinato sa kanya ng nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad at dating Police Davao na si Arturo Las Cañas. Meron bang nakikinig dito from the Office of Vice President? Nakikinig ba kayo? Nananawagan ako sa Office of the Vice President. Makinig kayo, ha? Huwag masyadong maganda yung video. Alam nyo kung bakit? Pwede kayo ma-AI. Ito, ano lang to, technical, ha? Dapat pag nag-video kayo, huwag masyadong maganda kasi madadali kayo ng AI. Baka mamaya, kaya nang iano ng AI na kunwari nagsasalita si VP Sara Duterte, tapos may sasabihin siya pero iba. Maaari kayo madali ng AI niyan pag masyadong maganda yung quality ng video nyo. So medyo bawasan nyo. Hindi, totoo, seryoso ito. Kahit sa ibang bansa, ginagawa na yun na hindi masyadong yung informal lang dapat ang pagbibideo kasi kaya ng iano ng AI pag masyadong maganda. Oo. May gumagawa niyan. Pagka nadali, alam mo naman sa Pilipinas, ang dami gumagawa ng fake news Oh, tulad nito. Si Thinking Pinoy ito joke lang. Ang paratang sa bise, siya raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang noong alkalde pa siya ng Davao City. Iniugnay rin si Inday Sara sa Davao Death Squad at sa mga patayan sa lungsod. Pero giit ng bise, bakit ngayon lang siya idinamay ni Las Cañas? Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. Wala naman daw problema kay VP Sara na imbestigahan siya. Iyan, Nabi, salamat po. Pero hindi raw siya Salamat, papayag thank na you ang po. International Criminal Court Mari o TV ICC official, ang salamat gumawa po. nito. Hamon pa ng pangalawang Pangulo. Sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya, mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Joylen Legaspi, salamat po. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Nauna na ring pinaratangan ni Las Cañas sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa na sangkot umano sa mga extrajudicial killings. Sa isang text message, sinabi ni De La Rosa na maghain na lang ng mga kaso si Las Cañas sa korte kung meron siyang ebidensya ngayong hindi na presidente. Tama nga naman di ba? Tama naman Kung hindi siya maghain ng kaso, Lourdes Milabiray, salamat po. Isa lang ibig sabihin yun. Gusto lang niya ng media mileage or gusto lang niya siraan at may nag-utos sa kanya. Kasi ako, meron akong teorya tungkol dyan. Teorya lang naman po. Sa tingin ko, etong paglabas ni Las Cañas ay hindi naman target si Sara Duterte. Feeling ko ang target nito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit ho kanyo? Kasi alam nyo naman na si Pangulong Duterte, mahal na mahal niya tong anak niya si Sara Duterte. Pag si Sara Duterte ang talagang nagigipit, nagagalit ito si Pangulong Duterte. So, alam mo yun, feeling ko, ganti ito. Alam nilang malapit sa puso ni Pangulong Duterte yung anak niya. Hindi niya matiis. Kaya, since hindi nila kayang direct attack si PRRD, di ba? Yung fentanyl nila, tumalbog sa kanila Pinagtawanan lang sila Natawa pa nga ako dun sa interview ni Dr. Herboso ba yun, yung sa DOH, yung secretary. Tinanong siya. Actually, feeling ko taga-SM na yung nagtanong dun Kasi sabi nito, may nagtanong, ano bang effect ng fentanyl? Alam mo mga dilawan yung nagtanong na media. Ganyan. Ano bang nakaka-hallucinate ba ito? So, sinagot naman ni DOH Secretary, ganyan niya, pag nasobra. Masama ba ito pag nasobra? Ganyan, Tapos, tinanong ni siya, may prescription po ba itong fentanyl? Sinagot naman, eto, feeling ko taga-SM na yun.
SMNI, kakaiba din kayo talaga. Hanga talaga ako sa inyo. May prescription po ba yung fentanyl? Binang niya. Oo naman. Ito very special ano to. May parang may merong level na doktor lang pwedeng mag-prescribe ng fentanyl. Sir, ano po ang epekto ng cocaine? Nagulat ako sa tanong eh. Tapos, may prescription po ba ang cocaine? Sabi ko nga, it's either vlogger yon o taga-SMNI. Kasi shoot sa banga eh. Si secretary, sagot lang siya ng sagot. Gets nyo? Sumagot lang siya talaga. Sobrang sumagot lang siya na sinabi niya, wala yan. Kasi it's a legal substance. Sino nakapanood nun? Napanood ko yung tawa ko ng tawa eh. Sabi ko, buti na lang sinalba ng SMNI. Kasi alam ko na kagad yung alam ko na kagad yung headline ng tao eh. Fentanyl, nakaka-hallucinate. Ganyan, di ba? Sabi ng DOH. Kaya lang, the same interview, sinabi ng DOH na ang cocaine ay hindi prescripted drugs. Yun na illegal. So, hindi na nailabas. Very nice, ha? Talay. Dente si Duterte. Ayon naman kay Senator Go, gawa-gawa at pawang mga kasinungalingan ng mga bintang ni Las Cañas. Kahit kailan daw, walang iniutos na anumang iligal si dating Pangulong Duterte at hindi naman daw gagawa si Go ng iligal. Wala pa namang bagong tugon si Duterte. Kaugnay ng pasabog ni Las Cañas, maghahain ng resolusyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kasama ang Makabayan Bloc para udyukin ng Kamara na imbestigahan ang pagkakadawit kay VP Sara. Magkano, te? Magkano? Magkano bigayan ni Tambaloslo sa inyo? Grabe, no? Alam mo yung obvious na obvious ba? Obvious na obvious eh. Ginagamit itong mga makakaliwa nitong tambaluslos na ito para talaga ipitin eh. Itong si VP Sara Duterte, inisin si Pangulong Duterte. Kaya nga alam mo ako dapat imbestigahan natin kung si tambaluslos ba ang nagpalabas kay Las Cañas. O Senator Rami, galaw-galaw. Baka dumaldal ka na naman, mauna na naman yung bibig mo. Huwag naman puro bibig, galaw-galaw din. Kasi, eto what's the sense of going to the house? Okay lang sana yan eh, kung, alam mo yun, kung may nangyayari. Wala naman din eh. Ba't hindi na lang kayo magdemanda? Mag-file na lang kayo ng case. Anyway, if that is true, I think makukonvict naman eh. Di ba? Ganun lang naman kasimple yan. Baka sabihin ng iba, immunity. Hindi ho. Ang pagpatay, hindi ho yan immune, ha? Hindi pwedeng sabihin na ang Vice President pwedeng pumatay, tas immune siya. Hindi ganun. So, kung talagang pagpatay, alam mo yun, kasi yun yung sinasabing involved siya, parang siya yung ng death squad ang DDS. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi ho yan cover ng immunity ni Vice President Sara Duterte. Ba't di nyo gawin? Bakit gusto nyo pang dalhin sa Kamara instead sa korte? Yun lang kasimple yun eh. Las Cañas, panis ka na sa totoo lang. Panis ka na. Kasi para kang para kang naghain ng pagkain. Di ba? Hinain mo yung pagkain. Naluto na, adobo. Halimbawa, adobo. Tapos medyo panis na yung adobo. Kasi ang tagal eh. Walang nangyayari. Yung kadadaldal mo nun, walang nangyayari. So, panis na yung ulam, panis na yung adobo. Tapos bigla nagdagdag ka pa ng ingredients na, dagdagan ko ng bawang. Last minute mo dinagdag. Wala na. Ang panis na. Panis ka na eh. So, kahit dagdagan mo pa, hindi nasasarap yan kahit masarap ang bawang. Di ba? Sabi nito, nag-divert ang cocaine issue, nilabas ni Romualdez si Las Cañas. Galing
kasama. Obvious na obvious eh. Hindi, antayin ninyo. Marami pang lalabas. Marami pa. Ako, hinala ako, may lalabas sila kay Attorney Vic eh. No. Kasi ang ganda talaga ng interview kay Attorney Vic. Doon na, napakaano eh. How do I put this? Kasi maraming nagsasalita dyan. Okay? Maraming nagsasalita against the family, or especially with First Lady and BBM. Marifel Del Mundo, marami po salamat sa mga nagpapakape. Thank you very much. Sa totoo lang, maraming umaatake. Kaya lang, yung iba, more on pure accusation. I'm not saying it's not true, ha? I'm not saying, na it's not true. Kaya lang, yung accusation na yon, medyo kulang ng ebidensya yung iba. O kung hindi naman kulang, walang ebidensya yung iba. Kaya tuloy hindi siya yung substance niya hindi masyadong malalim. Yung sinasabi ni Attorney Vic, may substance po eh. Malalim yung kanyang pagsasalita, at the same time coming from a person inside Malacanang before. Not only inside Malacanang, but inside the house of PBM. Bakit? Kung mapapansin nyo, matagal siyang kasama. Siya ang talagang kasama lang. The rest, puro mga bagong salta lang yan eh. Oo, sa totoo lang. Puro mga bagong salta. Alam niyo, ewan ko kung nakwento ba doon sa interview. There was even a time, nakwento niya, na merong 4 na pinapasok na alam niyang corrupt. Ayaw niyang ipasok. So sabi niya magre-resign na lang siya instead na ipasok to. So during the time na sabi ni Attorney Vic, ito hindi niya nakinuwento to dyan sa live. Magre-resign na siya. Kinausap niya si Bongbong, may 2 sekretary. Hulaan nyo na lang kung sino yon. Google nyo. Ayoko nang banggitin dito. Yung 2 sekretary na yon, yun ang napapabalitang papalit sa kanya bilang executive secretary. Yung 2 na yon. Tawan-tawa daw siya kasi nung nagpapaalam siya, itong isang sekretaryeng epal-epal, yung puro salita na wala namang gawa. Sabi ba naman sa kanya, uy, wag ka mag-resign. Ano mo yan? Okay mo yan. Sa'yo yan. Okay yan. Tapos nung nag-resign siya, isa sa mga nagpipilit maging executive secretary. Ganun kaahas itong mga nasa gobyerno. Yung pagkakaharap ka ang bait-bait, pagkakaharap ka kaibigan. Pero nung natanggal nga siya, ayun, nagsunggaban na. Yan yung isa sa mga napag-usapan namin kay Attorney Vic. Sabi niya nga ano ba to? Nahulaan mo ba itong mga mangyayari na ito? Sabi niya, oo. Kasi yung naandun pa nga lang ako sa loob, para na silang mga vultures, yung nagsusunggaban, ika nga. Nasa loob pa siya nun. Siya na nga lang yung pumipigil. Kasi alam niya naman, kasi tama nga naman din siya. Alam mo, si Attorney Vic, marami not only me. Okay? Marami ako naririnig at nagsasabi, si Attorney Vic is like the sap o the bongo of Pangulong Duterte. Which is, kasi oo naman. Tandaan ninyo, hindi pa panalo itong mama. Kulelat pa itong mama na ito, si Bongbong Marcos. Hirap na hirap si Attorney Vic ipaglaban yung laban nila sa COMELEC doon sa pagkapanalo niya ng Vice President. Hirap na hirap sila. Talagang ganun kalalim ang eksena ni Attorney Vic. Kaya nga nung nanalo sila, ramdam na ramdam mo eh. Parang sa kanya, pinaghirapan natin to para maabot natin tong presidency mo. Tapos, may mga bagong salta lang na alam mo namang mga magnanakaw lang, gagamitin ka lang, tas masisira ka. Which is, ang totoo naman, isa sa mga reason kaya sila tumakbo, si Bongbong, is to redeem the name of the Marcoses. That's true. Actually, siguro mga 70% o 80% ng motibo ng mga Marcos kaya tumakbo si Bongbong Marcos na presidente. It's to redeem the name of Marcos eh. Ilang beses yan na nadulas si Amy pala. Sorry, pareho kasi sila ugali.
si Aimee, na talagang ang dahilan kaya tumakbo is because of their name. Para maano lang nila yung kanilang pangalan. Di ba? Kaya nga nung nanalo na, sinusubukan proteksyonan ni Atty. Vic si Bongbong Marcos doon sa mga tarantado na nasa paligid. Alam mo, normal kasi yun eh. Naalala ko talaga nung panahon ni Pangulong Duterte nung nanalo na siya, yung president-elect na siya pero hindi pa siya nanunumpa. Mantakin mo yung pila sa Davao, humihingi ng posisyon, ay grabe, 24 oras nakapila doon. And we are witness to that. Kami ni Mocha, pumila kami ng mga 5-6 na oras doon. Sandali! Hindi, pumila kami ng ng 6 na oras doon sa Davao noon. Ang akala nga ni Pangulong Duterte noon, humihingi kami ng pwesto kasi yun yung mga nakapila doon eh. Humihingi ng pwesto. Tapos nagtaka nga siya nung wala kaming hininging pwesto at ang binigay namin yung papel. Naka-video yun eh. Yung papel na kahilingan ng taong bayan. Nagpaano si Mocha noon, nagpa-survey siya. Ano ang inyong hinihiling sa Pangulong Duterte natin ngayong siya na ang presidente? Lahat yun sinulat namin. 20. Lisa Lumbao, Riordan, New York City. Salamat po. Actually, hindi pala 20. I think 10. Kung tama yung aking memory. I think 10. Tapos ipinakita namin yun. That's the first time na talaga nakausap ko rin si Pangulong Duterte ng harap-harapan. Ang tanong niya pa nga sa amin, ano daw ba ang maaari niya magawa? Kasi alam niyang ako yung manager ng Mocha Girls, tumulong kami sa kampanya. Sabi ko, wala po. Masaya lang po kami. Gusto lang kitang makita. Kasi normal talaga, kahit nga nung kay Pangulong Duterte, pumipila na yung mga animal doon. Yung mga gusto magkaposisyon, pumipila na. Kaya Atty. Vic, ganun din na nangyari, pumipila, ang dami niya daw dininay. At karamihan sa kanyang dininay, at kaya siya natanggal, ay doon sa isang bata, matinding bata. Sinagot niyo ba to sa interview? Ayoko kasing pangunahan siya eh. Baka mamaya magalit yun. Diego Latigo, pinanood mo ba interview? O, Ana Roth, pinanood niyo ba? Sinabi niya ba doon yung nakalimutan ko na kasi dala ng katandaan ko. Sinabi niya ba doon yung dahilan kung bakit somehow nagkaroon ng lamat yung kanilang relationship ni First Lady? Oh, sinabi niyo lang eh. Hindi, yung 4 lang na kurap. Iba. Hindi yan. Kung sinabi niya ba yung pinapa-appoint ni Lisa Marcos na hindi niya tinanggap? Di niya sinabi. O sige, hindi ko na lang sasabihin. So may gusto daw i-appoint na alam niyang kurap. Actually, may kaso ng corruption. Yun ang sinasabi niya. Sabi ni hindi sinabi ito ni Atty. Vic. Kaya doon nagkaroon ng lamat ang kanilang Sabi ko, sabi ko pa nga sa kanya, ako? Oo, pero ang tingin ko talaga kaya nagkaroon ng lamat kasi bulong ng bulong yung thinking Pinoy na yun kay Ingat ka, walang sinabi, walang nabanggit na pangalan si Atty. Hindi, kasi sa totoo lang, ngayon yung sinasabi ko na parang yun ang dahilan kung bakit, alam mo yun, bakit humina tong aircon ko? Yan. Yun yung isang dahilan kung bakit po nagkaroon ng lamat ang relationship nila. Yun. Dahil doon sa tao na yun na gustong i-appoint. Tapos, eto na naman, di ba? Eto na naman po. At may planong kasuhan. Kaya nga sabi niya, ina-expect niya. After this interview, sigurado ako, maglalabasan yung kaso ko para lang masabi nilang, mapabulaanan nila yung sinasabi kong wala akong kaso. Sa madugong drug war,
Para sa akin nakaka-worry yung ganito na merong secretary na involved sa mga sa mga tokhang, sa mga Opo, nag-resign siya, hindi tinanggal. Correct. EJK at iba pang mga hindi kaaya-ayang mga gawain. Ayon naman kay Solicitor General Maynardo Guevara, maaring isyuhan ng arrest warrant ang sinuman kahit pa may posisyon sa gobyerno kung makita ng korte na may sapat na ebidensya. Pero ibang usapan na raw ang tungkol sa kakayahan ng ICC na ipatupad ang arrest warrant. Kailangan daw kasi ng ICC ng tulong ng bansa para maihain ang warrant. Kung hindi raw tutulong ang Pilipinas, mahihirapan ang ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. De, tama naman siya. Uy, ako Phil, tama naman yung sinabi ni Guevara. Pwede mag-issue ICC ng warrant. Okay? Pero sa kanila lang yun. Sa bahala sila, sarili nilang korte yun. Hindi naman tayo, wala naman na tayo sa ICC. Kung anong gusto nilang gawin nun, mag-issue sila, problema na nila yun. Okay? Problema nila kung mag-i-issue sila. Ang tanong lang, ito po ba ay gagalangin ng ating Pangulo? Okay? Ito po ba ay i-execute ng executive branch ng ating bansa? Okay? Kung ano man ang sabihin ng ICC, wapakils tayo dyan. May sarili ang mundo, bahala sila. Hindi naman tayo kasali sa ICC ngayon. Okay? Ang tanong lang, hindi tayo, tandaan niyan ha, we are not part of ICC anymore. So, hindi tayo obligadong sundin o respetuhin ang ICC. Ang tanong lang dyan, pag sila ba nag-issue ng warrant, susunod ba ang ating bansa? Na kay Bongbong Marcos yan. Yun. So, ang tanong, Mr. President, would you stand on your past statement na hindi maganda yung ICC, hindi papapasukin yan? O, since tinawag ka ng bangag, papapasukin mo na ba? Hindi, yun po talagang ano dyan eh. That's the truth. Since tinawag ka na bang bangag ni Pangulong Duterte, papapasukin mo na at aarestuin mo na si Pangulong Duterte. Pero Mr. President Marcos, huwag mong tangkain. Ako sa'yo, huwag mong tangkain. Yun nangyari nung Sunday, babala lang yun. Ang tindi ng impact dun sa taong bayan. Hindi lang sa taong bayan. Hindi lang sa ordinary citizen. Every part of the society, ang tindi nun. Ngayon, kung paplanuhin mo yan, naniniwala ako, yan ang pinakamatinding trigger point. Huwag mo nang paypayan ang apoy. Kasi the more mong papaypayan ng apoy o kaya buhusan ng tubig, baka akala mo, ano lang yun, wala lang yun. Kung nagimbal ka na sa fentanyl, ay antayin mo. Yung ibang morphine. Joke lang ha. Hindi, totoo naman. Ngayon, hindi pa nagsasalita ang taong bayan masyado. Marami pa rin takot na politiko. Pero pag inaresto mo yan, naku po, maniwala ka sa akin. Tatambling kayo dyan. Hindi, totoo lang ha. Kasi hindi ako papayag. Ay, naku po. Talagang mayat maya, nandito ako sa live ko. Kung pwede ko lang puntahin at harangin ng, kung kakayanin ko lang harangin ng pag-aresto, gagawin ko. Kaya lang, depende, baka tulog pa ako nun eh. Umaga kasi yun eh. Usually umaga yun, tutulog ako eh. Pero definitely, pag nagising ako, magla-live talaga ako. Babakbak tayo dito. Mindanao Independence, okay ba kayo? Sino payag? Alam ko na kagad ang patunguhan yung mga ganyang tanong eh. To divide us.
Alam mo, Brad, wag ako kasi iba ho ako eh. Ako honestly, I would still, sabi ko nga, di ba, I understand the sentiments of Mindanaoans. Oh, matagal na nilang ano yan eh, battle cry yan eh. Matagal na nilang battle cry yan. Pero ako, I will not give up. I will not give up to fight for my country. I will not give up to convince people na we can still make this work. Pwede nating maayos to. The only reason why naging ganon ang pananalita ni Pangulong Duterte because he is so frustrated na binababoy na eh. Binababoy ang konstitusyon and walang gumagalaw. Nabayaran na ba lahat? Ano na nangyari? Although some senators are against it, actually they're only against on PI, not against in changing the constitution kasi tutuloy pa rin nila eh. Yung quote-unquote economic changes or reform, tutuloy pa rin nila eh. But ito ang ano dyan. Ako, sana hindi. Kaya pang ilaban. Sa tingin ko, may solusyon pa to eh. Sabi ko nga paulit-ulit eh, Mr. President Marcos, tanggalin mo lang si Tambaloslos bilang speaker. That would be a great first step to, alam mo yun, to show your sincerity na ayaw mo nitong PI. Kaya lang, ang tanong, kaya mo ba? Ay, baka ano ka na, mabolja ka na naman dyan. Hindi, yun talaga yun eh. Ako sa tingin ko, yun ang pinakamalaking pagbabagong magaganap. Pag tinanggal mong speaker Son Romualdez, pinalitan mo ng masasabi mong hindi bias na kongresista, yung talaga nasa middle. Okay? Hindi bata ng executive. 'Di ba? Hindi bata ni Mamsi, hindi ka bata ni Marcos. Pag pinalitan mo 'yon, that would be a stepping stone para humaayos ang bansa natin. Pero if not, wala. Kaya lang, ako I understand. Kaya niya kayang harapin yung kanyang asawa? Hindi, totoo, di ba? Kaya niya kayang harapin yung kanyang asawa. Kasi alam naman natin, di ba? According to the President, Rodrigo Roa Duterte, idea ng kanyang asawa ito at ni Romualdez. At eventually, napapayag nila yung si BBM. O ngayon, ang tanong, kaya ba? Di ba? Sana sa kalibre ni Cayetano, sabi nito isa, actually pwede si Marcoleta. I mean, I understand na minsan pumopro Romualdez din siya. Pero kahit ayoko naman kasi na ilalagay mo lang dyan is yung anti-Romualdez lang. Hindi fair yun. That's not going to be a fair speaker. Kaya nga dapat yung nasa gitna eh. Yung neutral ba ika nga. I-neutral, tapos at least hindi nyo kaaway, hindi nyo rin kakampi. Ang iniisip talaga bayan. Di ba? Kung ilagay na lang kaya natin si Busita dyan. Tapos pagagalitan niya lahat, anti-pur kayo lahat! Huwag ganun banat bay. Pambira ka naman eh. Rider yun eh. Sige na nga. Joke lang. Sabi nito isa, Mr. Banat, if tatanggalin si Tambaloslos at ipapalit ay takot ni Lisa. Ang gulo naman. May mangyayari din ba? Yon. Kaya nga, hindi dapat ganun. Ewan ko. Anyway, ito pa. Natawa ako dito. Ito, napanoorin nyo to. Nabisto ang pagsisinungaling ng lead convener ng grupong nagsusulong ng People's Initiative sa Senado. Ayon sa isang kilalang abogado, pwede itong ma-cite for contempt dahil sa di pagsasabi ng totoo sa ginanap na pagdinig. Narito ang balita ni Franco Baranda. Bahay ni Speaker Romualdez, ganon.
So, ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Di mo bahay. Oo nga. Bira naman. Again, When was this party, sir, and where was the place that you met and discussed that, and then you finally... This was several parties, several... Saan po? Iba-ibang lugar eh. Iba-ibang lugar. Kasama po ba sa lugar na yon ang Kongreso o ang bahay ng Speaker? Hindi naman. Halos mabulol at uutal-utal kung pagtakpa ng lead conveners ng People's Initiative for Ang hirap niyan, no? Kasi nagsinungaling siya dyan na hindi pa daw niya nami-meet si Romualdez at saka si Zaldico. Hoy, Zaldico! Kamusta na ang pera ng bayan? Zaldico! Kasi si Zaldico yung appropriation Siya ang dyan. Ako, kaya siya ang pagdating sa pera. Siya ang susi dyan. Deny siya ng deny, hindi daw niya na-meet. Tapos, tama-tama may nilabas na picture si Amy Marcos sa bahay na kasama yung si Romualdez sa si Zaldico. Iyak ta ito sabi ko. Wala ka pala yung mo, pirma-pirma mo na prinsipyo mo. Sinungaling! Modernization and Reform Action o PIRMA na si Noel Oñate ng questioning ng mga senador kung may kinalaman ba si House Speaker Martin Romualdez sa manumalyang People's Initiative na naganap mismo sa pamamahay ni Romualdez. Hindi rin nakaligtas sa mga senador si dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Isa pa ito. Ito pa, napakasinungaling din ito. Ngayon, abogado na siya pero dati yung congressman ng Ako Bicol. Na ngayon, ano nangyari? Ang nangyari diyan pinalitan ng iba. Si Zaldico, di ba? Naku po. Isa pa to Junior sa kanyang sagot nang ipinakita ang photo kasabay ng petsa na magpapatunay na ang kasalukuyang Ako Bicol Party List at House Committee on Appropriations Chairman Zaldico at si House Speaker Romualdez ay magkasama. Ganun po ba? Sigurado po kayo kasi marami-rami ang meeting ninyo, mga party, dinner. Sabi nga ninyo, ilang beses kayo. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Zaldico sa anumang pagtitipon? Madam Chair, in all the meetings that transpired, none of the presence of Congressman Zaldico. Sinungaling! Sinungaling! And Speaker Romualdez. Sinungaling! Ang kapal na mga mukha ninyo! Napakasinungaling nyo! Was there? They were not there. Pero sa larawang ipinakita ng mga senador sa sagot ng mga tagapagsulong ng PI ay tumambling ang kanilang binitawang pahayag. Sinungaling! Huwag ka nang iboto! Dahil sa petsa, caption, larawan pa lang ay sapat na para sabing nagsisinungaling ang mga ito. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita Sabi nyo sina Congressman Garbin lang. Ikulong mo yan! Utang! Wala pala to Kung ako yan, kinulong ko yan. Bakit? They're under oath. Remember, they are under oath. Nagsinungaling sila under oath. Because, it slipped my mind. Slip my mind o na-slip yung mind mo. Magkaiba yun. Nakatulog ka siguro. Hinday, Aid, salamat po. Madam Senator. That was the Okay time lang. Kung nakalimutan ninyo bigla, that I sought the help of the Speaker Martin Romualdez supporting your group? To help us in the signature campaign, yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker. Ay, bigla napatingin siya nung sinabi niyang yes. Sabi niya, tartado ka. Oy, mga payaso! Napaka-obvious nyo tingnan mo yung isa. Nagulat siya nung sinabi niyang yes Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate. Sabi niya, anong yes? Nag-usap na tayo
Yari ka, Brad. With the speaker and the Thank you very congressman. much, in- Oy, ba't mo sinabi yun? Sabi ni Sao. Ba't mo sinabi yun? Yari tayo dyan. Getting the Give it 3% back per to- congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you. Sa sagot naman nila Oñate at Garbin ay sinabi ni Attorney Marlon Bosantog sa programa ng Laban Kasama ang Bayan ng SMNI na malinaw at sapat na basehan na ito para i-cite in contempt. It is impossible for you to see that it slipped my mind na nakausap mo si Congress Speaker mismo sa bahay niya sa meeting na ikaw ang nagpatawag. Yeah. Tapos nung nahuli ka, sinabi mo it slipped my mind. Nagsinungaling ka, pinagtakpan mo isa pang kasinungalingan. That is an assault to the integrity of the Congress. Oy, kaya lang, ang tanong. Asa ka kay Senator Amy? Wala. Sabi ko sa inyo, pakitang tao din eh. Senator Amy, wag puro daldal. Ikaw ang ano dyan eh, committee head oh. Magpapalusot na naman si Joey. Hay! Oy, Joey! Ano to? Committee head na siya, ha? Papalusot na naman. Pambira ka, oh. Papalusutan nyo na naman. Sasabihin nyo na naman, walang authority ang Senate. Ayan na, nandyan na sila. May authority pa i-contempt. Ba't di kinontempt ni Amy? Anong palusot? Sige nga. Eric Sabio, maraming salamat. Pangkape mo ba? Salamat po. Sige na, ano nang palusot mo, Joey? Pasok! Or to the Senate as a whole. Tama. And that could be the proper basis for the filing of or for the charges of contempt. Nilinaw naman ni Bosantog na kung ito'y sinserong People's Initiative ay dapat hindi itinatago ng mga ito ang kanilang magandang hangarin at may malinaw na pagpapaunawa sa bawat Pilipino kung ano ang nilalaman ng isinusulong. Sabi nito isa, it slip her mind na i-contempt ang mga witness. Your Honor. Pwede bang mag-apply na senador? Nag-apply na senador? Gusto ko mag-apply ng senador. Paano ba mag-apply ng senador? Ayoko nang may eleksyon, ha? Ayoko nang may eleksyon. Talo ako sa eleksyon, wala akong pera, eh. Pwede bang apply lang? O substitution? Isa-substitute ko to si Amy. Masyado madaldal, eh. Baka gusto niya mag-vlog na lang. Amy! Mag-vlog ka na lang. Ako na lang dyan. Palit na. Ako na. Na pagbabago ng saligang batas. Para sa Diyos at Pilipinas Kumhal. Kasi alam mo ba, Banat Bay, I think you're single out, Amy. Yung expectation mo masyadong kay Amy. Oh, I know. It's the entire, Ay, nako, Banat Bay. Kaya hindi ka na makakabalik doon. Hindi ka na paaakyatin doon. Hindi kasi, you're single out mo si Amy, eh. Hindi naman yung trabaho yun, eh. It's the entire government. Yung, alam mo yun, yung nakapatong na parang sasabihin ba, hindi naman kasi kami. Wala kaming ginagawa. Nakapatong na sa'yo, ha? Wala kaming ginagawa. Nagja-jack and poy lang kami. Yan natawag na huli pero di kulong. Ay, naku po. Ban ka na, Banat Bay. Di ko naman na inaasahan. After that night, wala na. Alam mo, sa totoo lang, medyo nagtitimpi talaga ako nung time na yun. Eh. Kasi, siyempre, hindi naman po ako katulad ng ibang bastos, di ba, na ikaw na nga yung dumalaw doon, ikaw pa yung medyo, Panoorin nyo kasi, kaya hindi nyo maintindihan. Panoorin nyo yung mini debate na yun. Makikita nyo. Ayan yung link sa taas, oh. Anyan dyan sa chat box. Panoorin nyo yan mamaya. Bandang dulo, ha. Dulo nyo panoorin.
Oh, eto pa. Ay, nako. Eto muna. Meron lang akong good news. Okay lang ba? Kasi napanood ko to, alam mo, gusto ko lang, alam mo, ang dami nating pinag-uusapang mga bad politician. Meron kasi akong sinusubaybayan. Ngayon meron akong isang sinusubaybayan na politiko na I think merong may hope tayo dito. Ako na-interview ko na ito, pero wala akong relationship in a way dito sa tao na ito Again, hindi ko ito kadikit, hindi ko ito kabasketbolan, hindi ko ito kainuman, wala. Hindi ko ito. Actually, there was even a time na binanatan ko din to kasi may nakita ako hindi magandang sinabi niya. Pero alam mo, nung pinanonood ko tong taon to, sabi ko may future tong batan to. Sana ito yung nakikita kong Isko Junior. Sana tumuloy-tuloy ito. Panoorin nyo to? Launching po ngayon, unang araw ng pamahagi po natin ng ating tinatawag na Go Bag. Ano ba yan? Kayo nang gugulat. Ayan, andyan po ang ating mga emergency Go Bag. At alam nyo naman po, sa lungsod ng Pasig, gusto po natin ang serbisyo natin para sa lahat. Siyempre, inuuna natin yung mga mas nangangailangan, inuuna natin yung mahihirap. Alam mo, meron lang ako sa yung payo, Mayor Vico Soto. Huwag kang pumasok sa politika Kasi you can be a public servant without entering to politics. Forget about your party mates muna. Just do good. Kasi alam mo, ang ganda ng mga ginagawa mo nung yung pinanunod ko yung video ng Pasig, ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Pinaalam ko pa naman. Yung channel na yon, ang ganda ng mga ginagawa mo. And the way you speak, it's so sincere. Actually, nakakainggit pa. Alam mo, nakakainggit na magkaroon ng mga ganitong mayor. Sana ganun yung mayor namin. Alam mo yung ganun pakiramdam? Kasi iilan na lang po talaga yung mga ganyang mayor na talagang may malasakit sa city nila. At hindi kumikiling yung serbisyo kung ikaw ba kaalyado o hindi kaalyado. Yun ang kinagandahan dito kay Vico. May mga serbisyo, programa tayo, pero hanggat kaya, gaya ng sinimulan natin noong 2019 sa Pamaskong Handog, ayaw na natin na dinadaan sa political leader o pag malapit na grupo, mas nauuna o mas maraming natatanggap. Pantay-pantay ang tingin natin sa bawat isang Pasigenyo. Ganyan po ang tatak ng serbisyo natin sa lungsod ng Pasig. Ganun din po. Ganito din po ang gagawin natin sa Go Bag. Di ba? Yan. Ganyan ang gagawin natin sa Go Bag. Lahat ng pamilya Pasigenyo ay mabibigyan po nito. Lahat po kasama. Ma'am, ano pong nilalaman ng hawak ninyong Go Bag? Ano po bang book? Una, yung bag pa lang, maganda na yan. Ano pa po ba yung mga laman niyan? Ay, meron po itong lamang health kit po para po sa ating pamilya. Meron pong mga flashlights. Flashlight, isa lang. Flashlight na yung walang baterya, yung hand crank na flashlight. Meron po dyan yung mga... Kala ko yung walang ilaw na flashlight walang baterya, ginaganon-ganon lang. Exercise ba? Bandage, may thermal blanket, meron pong yung gunting na kahit maong kaya gupitin, hindi po biro yun, para sa emergency situations, pag nasugata na gano'n. Ayaw natin mangyari ang anumang sakuna. Lagi tayong nagdadasal na hindi magkalindol, hindi magkasunog, pero mas mabuti na yung handa tayo. Susunod naman po, hindi tayo yung mga glow stick pa. Hindi natin isa-isa. Ipopost naman yung mga... Yan, para pag may concert, di ba? Iba ba yun? Sorry. Nilalaman yan. At makakatanggap naman ng bawat Pasigenyo yan, Pero pakiusap lang po. Kaya po natin binabanggit din ngayong flag raising. Akala ko sasabihin niya, pakiusap lang po, wag niyo na may bebenta. Baka ibenta niyo sa ibang lunsod. Ceremony. Hindi lang para i-launch, kundi para magpaalala lang po sa ating mga kapwa Pasigenyo dito sa Pasig, gusto po natin at talagang tinataguyod natin ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala, transparency, participation, accountability. Pero tungo po dyan, lahat tayo ay may bahagi rin. Dapat po ang bawat isa sa atin ay... Alam mo kung bakit ko nagustuhan to nung pinanonood ko ito?
Kasi ganito dapat ang mga mayor, 'di ba? Hindi lang nagre-reaction. Kasi minsan, 'di ba, meron tayong tinatawag na yung reactionary lang, yung nagre-react lang whenever there is a disaster or emergency. Ito kasi talagang they're preparing it eh. Alam mo 'yun? Dahil totoo naman that is something na hindi mo mapipigilan. Minsan may mga disaster talaga magaganap. At least, yan, ano kaagad. Sobrang malaking bagay. How I wish meron kami yan dito. Puro dilatang bulok ang pinibigay. Maging honest, may integridad po ang bawat isa sa atin. Sana po walang kukuha ng higit sa isa o walang susubok na kumuha ng higit sa isang bag. Kasi yung bag pa lang talagang pag-iinteresan mo na kasi maganda eh. Waterproof, hindi nga tayo magugulat kung hindi lang pang emergency to gamitin. Baka mamaya makita natin pag pumunta tayo ng beach, dala-dala po ito ng mga, hindi naman bawal yun, pero hanggat maaari isa para sa kada pamilya lang po, maging honest po tayo bilang mga... Mayor Vico, pengin naman. Magsuburakay ako eh. Joke lang po, joke. Hindi, alam mo, maganda. Palakpakan naman natin. Palakpakan. Hindi, gusto ko lang kaya nga ako ito pinlay lang, just to, kasi para naman hindi tayo palaging banat. Pag may mga makikita naman tayo, hindi ko alam kung anong kulay nito ha. Ibig sabihin, hindi ko alam kung anong politika nito ni Vico ha. Kung ano ba to, kung ano mang makaya, Makaleni, di ba may sinasabi nila, Makaleni daw whatsoever, makaganito. I don't care. Basta gawa ka ng kabutihan mo sa bayan mo and stay there. Okay? Huwag ka munang tatalon. Huwag ka munang makikinig dun sa mga bulong ng bulong. Ingat ka dun sa mga bulong ng bulong. Hayaan mo munang magstay ka dyan. Ayusin mo muna kasi balita ko, naaayos dyan. Although, yung mga nagtatago mga traffic enforcer ng Pasig, nandyan pa rin yan sa Ortigas. Mayor, sa ibang mga lugar nawawala na eh. Pero yung sa Ortigas, along Ortigas, yung malapit sa Robinsons, at saka yung kanto ng Metro Walk, yung mga niyan, nagtatago yan eh. Yung mga animal na yan. Yung mga blue boys dyan. Sana mabantayan mo yan, Vico. Mayor Vico Soto ha. Yung mga biglang nanggugulot na, bulaga! Huli ka! Ganon. Sabi ko nga minsan, pagka ako, ginano nila, binulaga nila, sagasaan ko talaga eh. Hindi ko nakita eh. Bigla kang sulpot-sulpot eh. Hindi, bigla talaga siya sumusulpot-sulpot dyan. Tapos, hindi ko nga maintindihan dyan, yung barrier dyan, very tricky yung barrier dyan eh. Pwede ka naman dito sa loob na dumiretso. Pwede ka rin naman doon sa labas na dumiretso. Ano ba purpose ng barrier? May ganun pa dyan eh. Tuloy yung ibang tao nalilito. Malayo pa lang, nalilito na kasi nasa gitna sila, di ba? Supposedly, 3 lane yan. 3 lane yan eh. Ano ba yung kakaliwa? Di ba? Yung extreme left. Ano yung nasa gitna tsaka nandito? Yung nasa gitna, pwedeng kumaliwa, pwedeng dumiretso. Bakit may barrier? Kasi yung nasa kaliwa, hindi ka pwedeng kumaliwa. Obvious naman. Diba, kasalanan nila yun. Kaya ang tuloy, nangyayari, yung mga nasa gitna na alam nila dediretso sila, lilipat pa sila ngayon sa kanan. Nagkakaroon tuloy na minsan ng aberya kasi yung paglipat niya sa kanan. Kasi baka mamaya mahuli siya. Tapos, pag medyo huli ka na sa paglipat sa kanan, huhulihin ka na, bigla ka nang gugulatin ng mga blue boys. Panghuli daw yung barrier. Oo nga, panghuli nga. Gumagano nga yun eh. Bulaga! Hindi, good job ka na, Mayor Vico eh. Yung siguro, maglagay ka lang ng magaling pa na pinuno ng traffic enforcer. Yun lang Sana ho. Uy, may mga nagbabalita, 700,000 daw na subscriber. Hindi ko po napansin. 700,000 na po ba? Ewan ko. Anyway, kung 700,000, hindi, gawin natin 800. Di ba? Pwede naman. Hindi, alam mo, mga ganitong tao, mga malais ko ito. Patagalin mo pa to, mga another 6 years or maybe another 2. Ilang terms pa ba siya? 2 terms, di ba? I think. Pang ilang term na ba niya? Ay, hindi, pangalawa na ata to. Baka pwede pang pangatlo yan. Maraming magagawang maganda ito si Vico.
marami hong naaayos to. Kasi alam mo, wag din naman po natin kagad. Kasi minsan, expect kagad tayo na matindi. Antindi ng niyan, nung nakarang administrasyon dyan, naku po. Yung si ganun ng buhok. Walang asenso yung, hindi, ako, seriously speaking, walang asenso Pasig noon, nung nandun kayo ganun ng buhok. Yung pangalan nung lintik na mayor na yon. Ang dami pang bulong-bulungan doon sa City Hall noon eh. Pero nung ganyan si Biko, talaga marami nagsabi na yan ba yan? Si Yush. Grabe ka naman, Diego Latigo. Ipapahamak mo na, dadagdagan mo na naman kaaway ko. Dami mo na nga kaaway. Sana ganyan din si Yorme. Ganyan naman talaga si Yorme. Ay, nako. Anyway, yun. Okay na. Maraming salamat. Palakpakan! Maraming salamat po uli sa araw na ito. Magkita-kita huli tayo bukas. And hopefully, ano ba bukas? Friday! Friday na kagad. Ang bilis! Isang araw lang Sunday. Ngayon Friday na. Sana po sa mga nakakapanood dito, i-share nyo. Lagi nyo lang tatandaan. Ito, meron lang malupit na nasasabihin sa inyo. Bago kayo umalis, huwag muna kayo umalis. Huwag muna, easy. Diyan lang. Bago muna kayo umalis, meron akong sasabihin sa inyo. Habang ako po ay nabubuhay pa, paki-share yung video. Kasi, hindi ako nagdadrama. Kasi ang dami nagsasabi, nagdadrama ka lang, banat ba? Gago ba kayo? Hindi mo dinadrama yun. Kasi maraming repercussion yun eh. Kung ako nasa ibang bansa, pwede ko i-drama yun, di ba? Pwede kong sabihin na ganito. Pero kung ikaw ay nandito sa Pilipinas, idadrama mo yung mga ganung bagay, hindi mo dinadrama yan. Kaya nga, ako kasi hindi ako nagdadrama, it's a reality of life. Ulit-ulitin ko, hindi po ako when I look at life, I look at it for eternity. Ibig sabihin, hindi pala for eternity, future, I mean. Tinitingnan ko kasi yung future. Hindi lang yung sa ngayon. I don't look at it ngayon lang, ito lang. Hindi. Alam mo, mabubuhay ka. Ito, isipin nyo to hanggang 25 years old, nag-aral ka. Actually, iba hanggang 20 years old lang. Iba hanggang 25. After 25, another how many years? 40 years? Or 50 years of working? Di ba? 50 years of working. After the 50 years of working, baldado ka na. Medyo mahina ka na. Diyan ka na lang sa bahay mo. Retire ka na lang. Kukuya-kuya-kuya ka dyan. Nood ng Netflix. After nun, mga 10 taon ka na lang mag-e-enjoy. Tapos kukunin ka na ni Lord. Tama, mali. Di ba? Yun ang totoo eh. Kukunin ka na ni Lord. That's a fact. That's a fact na sinusubukang iwasan ng tao. Sinusubukang na yung ibang tao ayaw pag-usapan yan. Marami nga nagsasabi sa akin na huwag nang pag-usapan yung mga ganyan. Napaka-very depressing naman yan. O ganyan, nakakatakot yung mga ganyang usapin, yung mga mamatay. Hindi ko nakakatakot. Nakakatakot kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero kung alam mo kung saan ka pupunta at alam mo kung sino kasama mo, bakit ka matatakot? Di ba ang saya nun? If you have experienced the joy of being with God habang ikaw ay nandito sa lupa, hindi mo ipagpapalit yan sa kahit anumang joy. Kaya nga, kung dito pa lang, hindi mo pa ma-experience yung joy na yun to be with God, alam mo yun, it's not something, religious thing. No, it's not. Remember, anong pinagkaiba mo sa aso? Ikaw may soul ka. You have a spirit. Kaya nga ganyan ka mag-isip eh. Kaya nga ganyan yung damdamin mo eh. Kaya nga ito yung nararamdaman mo pag may ginagawa kang mali. It's because you have a soul and a spirit. The question is, yung spirit mo ba buhay o patay? Yun eh. Anong ibig mo sabihin banat ba na buhay o patay? Remember, because of our sin, namatay po ito. Ibig sabihin, tayo ay patay. If we only accepted Christ as our Savior, that's the only time na mabubuhay yan. That's the very essence of John 3:3, di ba? Yun eh. Born from above.
So, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot pag pinag-uusapan natin yung eternity. Ang importante lang, gawin natin yung tama. Gawin natin yung will ni Lord. Gawin natin yung gusto niya. Kung nagkamali ka, bawi ka. Ganun naman eh. Hindi ko naman sinasabing perfecto eh. Pwede ka magkamali. Sino man taong hindi nagkakamali. Pero bawi ka, di ba? Tapos, tuloy-tuloy lang. And kung sa tingin ng Lord, panahon mo nang umuwi sa Kanya, go. Uwi ka na. Iba naman ang gagawa nung pinapatrabaho niya. Ikaw, mag-i-enjoy na kayo. Magkasama kayo ng Panginoon. That's the essence of prayer. Prayer is like a glimpse of eternity in heaven. Kaya dito ko kayo iiwan. Ang ganda ho kasi na sinabi ni Pastor Bong tungkol dito yung sa prayer. Sana ho alam mo yun, ako hindi po ako yung, again, hindi po ako, lagi nga ako tinatanong ni Mocha, sabi niya, how's your prayer life? Ginaganon ako ni Mocha. How's your relationship with God? Hindi po ako yung tipo ng 3 oras na nananalangin, nagka-quiet time ng 1 oras, 2 oras, hindi po. Pero pagising ko, I see to it that habang nagkakape po, before ko basahin ng todo-todo yung mga nagme-message sa akin at saka yung social media, I tried my best to talk to the Lord. Listen to music, search my soul, and, communicate with God. Lord, it's another day of stress, pero nasa tama pa ba ako? Yun ang tanong ko lagi. Lagi kong inano yan pag sa umaga. Then I listen to some preaching. So, at least, maitama mo yung mga, mga nadidiskaril mong, kasi alam nyo, life on earth is very, very, stressful. Alam mo, lahat na lang, papangit ng papangit, hindi ng paganda ng Kaya nga, ang akin dito, habang may buhay ka pa, habang it's not too late, think of your eternity. Bakit nag-stop? Anyway, recording na po to So maraming salamat po. Kita-kita ho uli bukas. Iwanan ko lang po kayo nito sa mga nasa recording. Pero yung live ko naputol na. Pasok. Ang panalangin, yan ang nagpapakita kung anong kalalagayan ng ating spiritual na pamumuhay. Pag tinatamad-tamad tayo sa panalangin, maaring may sakit kung Christian ka, maaring may hindi magandang lakarin sa iyong buhay, o kaya naman talagang wala kang relasyon sa Panginoon Diyos. Kasi ang tatay, may relasyon na maayos sa tatay, ang anak, gustong-gusto niyang kausap ang tatay niya. Kahit anong relationship, walang lalagong relationship nang walang pag-uusap. Ganon din sa bagay ng Diyos. If you want to experience God's love, doon nasusukat yun. Sa prayer time lang natin, makikita na natin, nai-enjoy ba natin yung ating prayer time.